Praise the Lord. Uunahan tayo sa prayer, tapos po ng prayer, music team na. Tinatawagan ko po si Ate Banji para po sa prayer natin para sa second part. Ako makain. Hanggang. Okay. Kailan? Handa na ba? Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Opo. Hallelujah. Nainira ko pong lahat na sumabay makiisa sa panalangin ito para sa tanghaling ito. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon, Lord. We praise you. You are a wonderful God. You are our King, the King of our lives. Our Savior, our Comforter, our Healer. Ikaw ang lahat-lahat, Panginoon, because without you, we are nothing. We are nothing in this world. We may be present physically, but our spirit is lost in the wilderness. Hallelujah! Let us praise God. Purihin po natin ang Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo po. Tinako mo kami minsan pa sa lugar na ito. Naman mainit, na-enjoy po namin ang aming pagkain na nagpabusog sa amin. Maraming pong salamat sa bawat isa na nandito. Mga kapatid ko na naniniwala, na nanampalataya sa mga salita mo at umangasa ang pagbaba ng Santong Espiritu na pupuspos sa aming katawan physically, Lord God. By this spiritual benefit, we will be physically benefited, O God, by the power of the Holy Spirit. Ama, muli kaming lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sa maraming mga bagay. Anuman ang aming nararamdaman, pinagdadaanan, anuman ang aming mga pinagpaplano, anuman ang aming mga nagawa, Panginoon, sa nakaraang mga araw, sa nakaraang mga buwan, sa nakaraang segundo, Panginoon ko, at sa darating pang mga oras, panahon, Panginoon ko, gayon din, nandito pa rin kami, Lord, na sumasamba sa iyo. Maraming pong salamat at muli sa ikalawang bahaging nito ng programa ito ay muli ang kapuspusan ng Santong Espiritu ang lulukob sa aming lahat right at this very moment, Lord, O God. We can feel your presence. We are so magnificently blessed by your presence, O God, by the singing, by the prayer, by the speaking of the people have spoken unto our hearts. Through them, O God, we have learned so many things. All the benefits are upon us, Lord. Wala na po kayong mapapala sa amin. Ang beneficio po ay nasa amin ang lahat. Salamat, Lord. Aming very generous God. You're so generous. Hindi mo pinagkait ang katotohanan sa amin. Maging ang kaligtasan na ikaw kami na nag-provide. Para makamit namin yung freedom na ito. Para makamit namin yung inner peace. Para makamit namin ang lahat ng biyaya mo. At maramdaman namin kung paano mabuhay under your grace. Kung paano nasabihin ang lahat ng masasaganang biyaya mo. Kung paano rin namin dapat harapin ang mga problema, ang mga anxieties, ang depression, ang sickness. Maybe one or two among our family in the midst, in the middle of this facility of the outpouring of the Holy Spirit. There might be some who
encountering difficulties financially, emotionally, in their relationship, oh God, and even in each one's relationship between you and Him, between you and us, oh God. We're so grateful that you have given us this privilege of coming into this place to know you better through the person of the Holy Spirit, oh God. And for this alone, we just praise you and nothing but praises. We know, oh Lord, what through the power of the Holy Spirit, we will be able to overcome anything that would come between you and us. Any struck of the enemies that might be struck upon us between you and us, oh God, we might be able to counterattack because we have you. We have the power. And for all these things, Lord, we are ready and even ready to receive the announcement, to receive your revelations, to receive more prayers and more wisdom from you. Oh Lord, thank you. Thank you for our lives. Thank you for this wonderful moments in our lives. Thank you for everything and all this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Jesus, that's righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom comes. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bounds. For His majesty and power, of His kingdom's King has come. Reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Expressions of God's love, the grace of God.
expression of God's love. The grace of God, the word of God, revealed to us. Oh, thank you, Lord. Jesus, God's holiness displayed. Now glorified, now justified, His kingdom come, and His kingdom will no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power in this kingdom, King has come. In this kingdom reign, in this kingdom rule, in this kingdom power and authority. Say Jesus, Jesus, God's righteousness Hallelujah, all the majesty and power and His kingdom, and His kingdom reign, and His kingdom rule, and His kingdom oh, Jesus, Jesus, righteousness, Jesus, God's righteousness yes, Lord, you're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, and that's the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone right now and right now, in the good times and bad. You are on your throne. You are God alone. You are God. You are God dependent on any other man. You are not the God in need of anything we
unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Come on, say it to the Lord. Unchangeable, unshakable, you're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, you're unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unchangeable, you're unstoppable. That's what you are. Unchangeable, you're unstoppable. That's what you You are on your throne. You are God alone. That's right now in this place. Right now. You are on your throne. You are God alone. You are God alone. You are God. Yes, Lord. Praise your name, Jesus. Hallelujah. This kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For this majesty and power, for this kingdom He has come, and this kingdom will reign, and His kingdom will rule, and this kingdom power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Oh, Jesus, God's righteousness revealed. Thank you, Lord. And to you, we just want to bring back all the glory and honor and praises and adoration to the one who sits upon the throne. His name is Jesus, and everybody will say, Amen! Praise the Lord. Hallelujah. Papalapit na po ng papalapit tayo
Sabi po ni Charles Stanley, if we walk in the Spirit daily, surrender to His power, we have the right to expect anything we need to hear from God. The Holy Spirit living within us and speaking to us ought to be the natural, normal lifestyle of a believers. Praise the Lord. Ang susunod po na topic ay dalawa po ang naka-assign sa kanya. Yung una po, the deity of the Holy Spirit. At yung panglima, baptism and infilling of the Holy Spirit. Pagkatapos po ng mga topic na yan, actual laying of hands. And then po, testimony. Ang ating pong speaker ay ipinanganak noong October 19, 1961. So, ilang taon na siya? 63 na. Wala pa siyang manugang. At wala pa rin apo. Siguro pag 80 na siya, magkakaroon na siya ng apo. Ang tagal na inaantay ng speaker natin to na magkaroon na siya ng apo kaya lang wala pa Masipag, walang inaayawan, walang inuurungan, super bait, super humble, at down to earth. Praise the Lord for the glory of God. Our speaker for today, Bishop Larry De Los Santos. Sabi ko na nga ba, magkakabuuan. Kaya ayoko na sanang pagpatuloy yung mga birthday. Magkakabuuan. Kaya salamat po sa Diyos sa katuparan ng ating pong panalangin na maganap po ang Life in the Holy Spirit Seminar. Official attendance po natin lahat-lahat. Elder Zani, ilan po ba tayo lahat? 46. Wow, grabe. Yung nagpalista, lahat-lahat na. May hindi pa nakarating. Hahabol pa raw po mamaya. Hahabol pa talaga mamaya. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na maganap na po itong bagay na to. Pwede po bang tingnan niyo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, ikaw ba'y nananapit na? Nananapit ka na ba na mapuspos ng Espiritu Santo? Alam niyo po, kanina pa ho napapakinggan natin, paulit-ulit po yung mga nasasabi ng ating mga speaker. Halos talagang may unity yung delivery ng ating mga tagapagsalita. At paulit-ulit pong nasasabi yung nasain or desire, di ba? Paulit-ulit po yun. Nung ako po ay naging mananampalataya, I was born again Christian, 1979, December 1979 po yun. Kaya po na born again dahil matagal nang born again yung nanay ko, hindi pa ako napapasama. Dahil meron po naman akong katwiran, nagtatrabaho sa umaga, nag-aaral ako sa gabi. Pagdating ko po sa bahay, last subject ko po natatapos ng 9 p.m. From UE, Caloocan po, tatakbo pa ako ng Kaingin. So ilang minuto pa ho yung ma-expend. Kaya pagdating ko sa bahay, I love you with the love of the Lord na. So hindi nila ako naayayaya sa Bible study. But on the Christmas vacation, ako po kasi yung tao na bahay, school, bahay, school. Tapos nung nagkatrabaho ako, bahay, trabaho, tapos nag-self-supporting po ako, school, and then bahay. No? Bahay, trabaho, school, and then bahay. So, nung December po, wala na akong mapuntahan. Bakasyon na po sa school. So, pagkagaling ko ng trabaho, diretso na po ako ng bahay. Pagdating sa bahay, wala na pong taas. So, kahit kami po ng bayaw ko ay nasa taas, nag-chess po, dinadaan namin sa chess.
At binibilang po namin yung hallelujah, amen, ng pastor na nagtuturo doon sa amin po sa bahay. Binibilang po namin habang kami nag-chess. At kabibilang namin ng amen, hallelujah, praise the Lord. Isang araw po nakaupo na kami doon. 2 linggo po namin binilang yon. Pagkatapos ng ikatlong linggo na po, ando na nakaupo na kami sa labas at kami po'y nakikinig na ng salita ng Diyos. At December po na ako ay tumanggap sa Panginoon. Pagkatapos po nun, January, balik na naman po ang aking buhay. Medyo pagka bakante sa school, parang nananabik na ako. Parang nananabik na ako sa Bible study sa bahay. Kahit po taga-bilang lang kami ng amen noon, parang nananabik na akong umuwi ng maaga. So I try to do my best po na makauwi ng maaga at makaabot po doon sa mensahe ng pastor. And during that time, si pastor, hindi ko na po babanggitin yung pangalan, yung pastor po yun ang ginagamit ng Panginoon doon sa loob sa aming bahay po. At pagkatapos po nun, March, dumating po yung celebration po, first anniversary ng pag-ibig. Dumalo na po ako noon sa main church na doon lang po yun sa bahay nila Brother Banong. First anniversary po. And then nung dumating na po yung pagkakataon na matin ako ng Bibles ng main church, bigla po nagkaroon na ako ng desire na umattend po sa in-announce nila. Ano yung in-announce nila? Life and the Holy Spirit Seminar. At yung po ay naganap, hindi na po doon sa bahay ni Brother Banong. Kasi nagkaroon po ng separation. Napunta po kami doon sa Project 7 at doon po ako umattend ng Life and the Holy Spirit Seminar sa bahay po ng isang elder. No? Nakalimutan ko po yung street sa Project 7, pero doon po kinanap yung Life and the Holy Spirit Seminar. And I received the Lord, and I believe the Holy Spirit indwells in my heart, but not yet, hindi ko po nare-receive yung impeding at saka yung outpouring ng Holy Spirit. Until such time po na magkaroon ng crusade doon sa Pangasinan. Ito po ay nangyari sa specific na bayan po ng Pangasinan. Yung bayan po ay Malasiki, Pangasinan. Sino po mga taga-Pangasinan dito? Nangyari po, 75 barangays ang umattend. 3 days o 3 nights crusade po. At dun po, nasaksiyan ko po yung mga himala ng Panginoon. Nakakita po ako ng bulag na nakakita. Pilay na nagsasalita. Nakalakad. Pipe na nakalakad. Nakapagsalita. First time ko pong nasaksiyan yun while laying of hands doon sa mga tao po na umattend ng krusada. Hindi po namin mabilang kung ilan yung mga bumagsak during that crusade. So minsan po, hindi pa namin napapatungan ng kamay. Bumabagsak na po, dire-diretso na po. And I was so amazed. Sabi ko, Lord, nangyayari ba talaga ito? Totoo ba talaga yung nababasa ko sa Bible? Dati nababasa ko lang ito sa Bible, pero ngayon nakikita ko na. And I was so amazed. Sa tuwa po ng aming, yung ating pong spiritual father, si Bishop Boots, siya po ay kinuha na ng Lord noong panahon ng pandemic. Alam niyo po sa tuwa niya, sabi niya, bilang bonus, sino sa inyo dito nakakit sa Baguio? During that time po, 1918, di pa ako nakakaakit ng Baguio. 1980s. Di pa ako nakakarating. Sabi, taas agad ang ng kamay ko. Sabi ko, ako po, hindi pa nakakarating yung Baguio. Alam niyo, sabi niya, bilang bonus, akat tayo sa Baguio. Alam niyo po, kung ikaw po ay isang tao na bagong dayo lang sa isang pamilyar na lugar, sa isang lugar na gusto mong marating, anong gagawin mo pag naandun ka na? Diba? Excited ka. Amen? Ano pang gagawin mo? Mamamasyal. Diba? Ano pang gagawin mo? Picture. Wow, may cellphone na rin po nun. Kahit pa paano, ang cellphone ko po nun, Motorola, yung pang ganun kalaki. Ang kaskas ng yelo. Yung parang pinipindot pagka may pasasabugin. Ganun kalaki pa yung cellphone noon, no? Alam niyo po ba?
Sa maniwala kayo sa hindi, lahat po excited. Maliban sa akin. Tanong niyo po bakit? Alam niyo po, sabi ko sa kanila, kayo na lang po umasyal. Kasi ang lakas po ng urge ng Holy Spirit to stay doon po sa jeep na sinakay namin palitaas ng Baguio. Sabi ko, I will stay po sa jeep. Ako na lang magbabantay. Pati mga gamit natin, ako na magbabantay. I volunteer. Hindi po dahil gusto kong magbantay. Kasi merong gustong gawin ang Holy Spirit. He wants to talk to me personally. At alam niyo po, doon sa jeep, kinakausap ko ng Holy Spirit. And then I read the Bible. Mamaya po, umiiyak na ako. Nagkulat na lamang po ako. Never pa po ako nakapag-speak in tongues kahit po umattend ako ng seminar. On that day, sa Baguio po, sa loob ng jeep, nag-iisa ako, umiiyak ako. Speak in tongues ako ng speak and other tongues. Talagang salita po ako ng salita sa iba't ibang wika. Nagulat po ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Sabi ko, Lord, ano ba to? Ako ba'y nabubuwang na? Pinipigil ko sarili ko, hindi ko matigil. Tuloy-tuloy po. Sabi ng Bible, as the Spirit give the utterance. At alam niyo po, after that event, magulat po sila. Iniinggit po nila ako sa mga pasyalan nila. Pumunta sila sa Forums Park, sa Mines View, kung saan po sila pumunta. Alam niyo po, ang ngiti ko, wala akong katulad. Hindi dahil nasisihan ako doon sa kinikwento nila. Nasisihan po ako doon sa naranasan ko. Higit pa doon sa kinikwento nila. At alam niyo po, for the first time in my life, nang kami po umuwi, doon sa Aransanso compound. Kasi nagkaroon po ng Bible study sa amin. Tapos, na-extend po yun sa bahay namin, napunta po doon sa Bechung compound. Ang laki noon, ang haba, napuno po ng tao. Tapos nagkaroon po ng Bible study sa Aransanso. Aransanso ba yun? Aransanso. Kasi yun po yung salutatorian nung kami graduate. Tapos yung bata niyang pinsan, bata sa kanya ng 3 years old, no? Siya po yung valedictorian. Super galing. Super talino na babae po. At siya po ay naging abogado. Sa Amerika pa ho nag-aral. Sobrang talino niya. Imagine niyo po, 3 taon na ang bata, pagkabata niya sa pinsan niya at sa kuya niya, inabutan po niya. Kami po lahat sabay-sabay na gumagraduate ng high school 4th year po. Alam niyo po doon sa Aransanso compound, nagulat po si Pastor Boots. Bakit po? Sabi po niya sa akin, Brother Larry, halika, ikaw ba yan? First time po nila ako nakita na tumayo at nangangaral ng buong tapang ng salita ng Diyos. That was the first time na ako po'y tumayo at nangaral sa salita po ng Panginoon. Pero po, ang tagal po nang lumipas. 1979 ako na born again. Pero naranasan ko po yung outpouring of the Holy Spirit after na po ng crusade ng Pangasinan at pagkatapos namin umakyat ng Baguio. After po ako nababaptize sa Holy Spirit, magkaroon po ng infilling, outpouring of the Holy Spirit. Talagang nag-seek na po ako sa Bible. At dito po, mas lalo kong nakilala ang Holy Spirit. Yung unang part po ng ating pag-aaralan, it's about the deity of the Holy Spirit. Sa ating pong introduction, nais ko pong bigyan ng pansin yung mga mahalagang bagay po na nabanggit po ni Pastor Jigs kanina. Okay po. There is much, yan po, nandiyan na ba? Sa ating intro. There is so much confusion about who the Holy Spirit is and what He does. Marami raw pong kaguluhan ang nangyayari po saan? Patungkol kanino? Patungkol sa Holy Spirit. Kung sino siya at kung ano ang kanyang ginagawa. Many cults deny that He is a person and that He is God. Marami pong kulto na nagsasabi na ang Holy Spirit hindi po isang persona. Siguro sabi nila, persona non grata.
Hindi po sa isang persona, kundi hindi rin po siya isang Diyos. No? Siya po ay impersonal. Pag sinabi yung impersonal, para pong kapangyarihan lamang. No? They try to say that He is just a force or any influence. Diba? Ang tao po, pwede siyang magkaroon ng lakas. Diba? Pwede siyang magkaroon ng influensya. So yung Holy Spirit, kinukumpara lamang po sa lakas, sa kapangyarihan, o sa influensya. Any group that denies the Godhood of God is most assuredly a false group. Ang isang tao daw po na ay tinatanggi ang pagka-Diyos ng Diyos. Ano po ang tawag sa kanya? Siya po ay isang maling grupo. The Father is God, Christ is God, and the Holy Spirit is God. And there's only one God. It takes so many years po para maintindihan ko ito. Sabi ko, one God? Eh bakit tatlo? Ang hirap intindihin. Tama ba? Sa ating sariling pangunawa, 1 plus 1 plus 1 equals 3. Diba? Sa ating sariling pangunawa, addition po, 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 3. Paano naging isa? Diba? Paano naging isa yun? Maliwanag po sa 1 John 5:7, and there are three that bear records in heaven: the Father, the Son, and the Holy Ghost. And these three are one. Wala pong mali sa sentence. Tama ba? Walang mali po. Kasi, pag tinignan mo po ang King James, grabe po yung sentence yan eh. Napakatuwid ng subject, ng predicate, ng noun, ng adverb. Ang ganda-ganda ng pagkakasalin. Pero, walang pagkakamali. Pero, paano maintindihan? And these three are one. These ang ginamit. Bakit po? Kasi kung T-S-I-S, singular yun. Tama? These ang ginamit po ng Bible. T-S-E-S-E. Tapos gumamit din po ng R. Ibig sabihin, plural, hindi ginamit is. Diba? Pagkatapos sumunod po ang katagang one. Paano maiintindihan yun? Diba? Ama, Anak, Espiritu Santo, at ang tatlong ito ay isa. Remember po yung sinew natin, anniversary natin sa Binyan. Diba? 1 plus 1 plus 1 equals 1. Gusto nga papalitan yun eh. Sabi ko, gawin natin 1 times 1 times 1 times 1 equals 1 para talaga eksakto yung logic, no? Kasi medyo questionable, 1 plus 1 plus 1 equals 1. Kasi 3 yun, di ba? Sa ating sariling pag-intindi. Okay po. Then we have a charismatic that put an extreme emphasis on the Holy Spirit, claiming that He does things that would be violation of the Scripture. No? Meron naman pong mga extreme group. Ang problema, doon po sa extreme, mababiolate naman po yung Scripture. The Holy Spirit is, sabay-sabay? The Holy Spirit is what? God Almighty, equal to the Father and to the Son in every respect. Madali po nating maunawaan na ang Father God, di ba? Kung ikaw ay average Christian, maniniwala ka na rin na si Jesus ay God. Kasi iintindihin mo lang yung sinabi ng Jeremiah eh. Walang tao na pwedeng maligtas sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kapwa-tao. Diba? Hindi magiging tagapagligtas si Kristo bilang Panginoon kung siya ay tao lamang. Hindi siya pwedeng magligtas. Bakit po? Maliwanag po. Diyos lang ang pwedeng makapagligtas. So as an average Christian, tanggap mo na si Kristo ay Diyos. Pero ang hirap po tanggapin na ang Holy Spirit ay Diyos. To start with, the Holy Spirit possesses divine attributes. Sa unang bahagi po, ating tatalakayin, ano raw po ang tinataglay
ng banal na Espiritu? The Holy Spirit possesses divine attributes. Pag sinabi mo pong divine, ano ibig sabihin? Pang Diyos, di ba? Attributes. Ano pong attributes sa Tagalog? Amen. Katangian. Ano ba ang mga katangian para kilalanin mo na ang Diyos ay Diyos? Mahabagin, mapagmahal, ano pa? Walang hanggan ang pagka-Diyos. Okay, isa-isahin po natin yan. Number 1 po, eternal. Number 1 po, na attributes ng God ay eternal. No? Kaya hindi maintindihan ng sensya, no? Na kung may Diyos, dapat nakikita siya. Di ba? Para mo maintindihan what is matter, ano definition ng matter? Anything that occupies space and has weight. But that is matter. Kung pag-aaralan mo ang Diyos, sa loob ng nilikha niya, hindi mo makikilala ang Diyos. Bakit po? Nakakita na kayo ng gumawa ng computer? Tapos hinahanap niyo yung gumawa ng computer sa loob ng computer? Nakakita na kayo? Gumawa ng electric fan, pagkatapos yung gumawa na sa loob ng electric fan? Nakakita na kayo ng ganon? God created the heavens and the earth. He created the space. So hindi po siya pwedeng makumpine at maunawaan saan? Sa loob ng isang space. Sa loob ng isang matter. Why? Because God is eternal. Kung ang Diyos ay eternal, nasa Holy Spirit ba yun? Tingnan po natin. Hebrews 9:14, ang sabi po dito, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Amen po ba? Anong pagkakabanggit sa Holy Spirit? Eternal Spirit. Hindi sinabi pong pansamantalang spirit lang. Hindi. Eternal po ang pagkakabanggit. Pangalawang bagay po na attributes. Omnipresent. Pag sinabi mong omnipresent, sumasa lahat ng dako. Sumasa lahat ng lugar. Si Satanas po, pagka nasa Santa Mesa, wala siya sa tondo. Bakit? Kasi nasa Santa Mesa siya. Amen? Pagka ang Diyos narito sa Santa Mesa, at the same time, nasa tondo siya, at nasa Amerika siya, nasa buong panig siya ng buong sanlibutan. Bakit po? God is omnipresent. Sumasa lahat ng dako. Katangian po ba ng Holy Spirit yan? Psalm 139, 7-9. Sabi po, ng sumulat ng Salmo, whether shall I go from thy spirit? Saan ba ako magtatago? Sa iyong espiritu. Or whether shall I flee from thy presence? Saan ako magtatago sa iyong presensya? If I ascend up into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take wings of the morning and dwell in the most uttermost part of the sea, you are there. Makakatago ka po ba sa Espiritu ng Diyos? Hindi po. Maliwanag po yan. Saan po? Psalm 139, 7-9. Pangatlo pong katangian. Omniscient. Pag sinabing omniscient, ano po ibig sabihin niyan sa Tagalog? Sa Tagalog po, nakakabatid ng lahat ng bagay. No? Ibig sabihin ng omniscient, all-knowing. No? 1 Corinthians 2:10-11, but the God that revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searches all things, yea, the deep things of God. Sino daw pa nagpapahayag ng mga bagay? Ang Espiritu Santo. Bakit po? Sapagkat nasasaliksik niya lahat ng mga bagay patungkol sa Diyos at maging kalaliman ng Diyos. Sabi po sa Deuteronomy 29:29, ano sabi po doon? Yung mga bagay na lantad at nahiyag ay para sa atin. Yung mga bagay na hindi nahayag ay para sa Diyos.
Pero ang Holy Spirit, nasa-search niya ang lahat, kahit po yung deeper things of God. He is omniscient. Another po, sabi po sa John 14:26, ito po, as a comforter, ito ang trabaho ng Holy Spirit. Verse 26, the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. Sino raw po ang magsusugo ng banal na Espiritu mula sa Ama? Sa pamagitan po ng pangalan ni Jesus. Di ba? Whom I will send in my name. He shall teach you all things and bring all things in your remembrance. Whosoever I have said unto you. Sino kausap po dito ni Jesus? Mga disciples. Sabi niya, ano sabi niya? Pagdating ng mga aliw. Sino po yung mga aliw? Yung Holy Spirit, yung Holy Ghost, na isusugo niya mula sa Ama sa pamagitan ng kanyang pangalan, ipapaalala daw niya sa iyo ang lahat ng mga bagay. Sino po sa inyo nakaranas na nakalimutan yung isang talata, pagkatapos gusto niyo mag-share sa isang tao, bigla kayo nag-pray, Holy Spirit, paalala niyo po sa akin, biglang pinaalala sa inyo. Di ba marami pong mga pagkakataon na gano'n na yung mga inaral natin, tapos nakalimutan natin, and then suddenly kailangan natin. Nag-pray ka, tapos biglang-bigla, i-illuminate sa iyo ng Holy Spirit. Why? Because He is omniscient. John 16:13. Howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you in all truth, for He Himself, for shall not speak of Himself, hindi siya magsasalita para sa kanyang sarili, but whosoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Pwede po bang bigyan natin ng isang mic si Pastor Dolly para sa Tagalog po niya babasahin? Para mabilis po. Yan. Okay po, John 16:13 po. Part pa rin po yan ng pagiging omniscient. No? Nalalaman po ng Holy Spirit ang lahat ng bagay. John 16:13 sa Tagalog, Pastor Dolly. John 16:13. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Amen. Okay po. Tatlo na po, di ba? Number 1, eternal. Number 2, omnipresent. Number 3, omniscient. Pang-apat po, omnipotent. Pag sinabi natin omnipotent, sa Tagalog po, napaka-makapangyarihan. Almighty, all-powerful. No? Isa po kung bakit challenge nila yung salitang si Jesus ay God. Kasi yung binanggit sa Isaiah 9:6, may binanggit doon that ang isang pangalan na binigay sa kanya, and His name shall be called Wonderful, Counselor, Prince of Peace, Mighty God. Sabi nila, Mighty God lang. Hindi siya Almighty God. Pero pagdating ng Revelation chapter 1, verse 8, pababa, ano sinabi po doon? Maliwanag po, si Kristo ay Almighty God. Ang Holy Spirit ba? Almighty God din? Tingnan po natin. Luke 1:35. Sabi po sa Luke 1:35, an angel speaking to kanino siya nangungusap? Sino kausap dito ng angel? Sa Luke 1:35. Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo. So, sino ang kausap niya? Si Mary. Mary. No? Okay? At mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Amen. Sino daw po ang lulukob kay Virgin Mary? The Holy Ghost shall come upon you, and the power of the highest shall overshadow thee. No? Sa Tagalog po, anong pagkakabanggit doon?
kataas-taasang. At kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Sino raw yung lulugob kay Mary? Di ba yung Holy Spirit? At paano sa in-identify? Kataas-taasang Diyos. Diyos. Meron pa ho bang tataas sa kataas-taasan? Wala po. Meron pa ho ba tataas sa kataas-taasan? Wala na, di ba? Kataas-taasan Diyos na yun. At yung kanyang isisilang daw ay the holy thing which you shall be born of thee shall be called sons of God. Okay po. Kanina po, ito yung kanta na ating paulit-ulit na sinisigaw about holiness. Ba? Holiness po. We believe that the Father is holy. Amen? Kaya nga po sabi ni Peter, be holy as your Father in heaven is holy. Si Jesus Christ, we know that Jesus Christ is holy. Bakit po? Tinukso sa lahat ng paraan ng pagtutukso. Pero nung sabi po ng Bible, hindi siya natukso. Pinatutuhanan po ng kapitan. Sabi niya, truly this man is, truly this man is Son of God. Bakit po? Kasi napatunayan ng kapitan, walang kasalanan si Kristo. Ano sabi po ni Poncio Pilato? Nagugas siya ng kamay. Bakit po? Aminado sa sarili niya. Walang kasalanan tong taong to. Diba? Kaya sabi niya, nagugas siya ng kamay at sabi niya, kayo na ang may pasa ng dugo niya. Diba? Sinisi po niya yung magiging kamatayan ni Jesus sa tao. Bakit po? Kasi yung taong gustong ipapatay sa Jesus Pero alam natin, ni kahit konting kasalanan, walang pumasok kay Jesus. Diba? Tandaan niyo po, yung dapat na magiging kordero, walang bangis, walang dungis. Tama po ba? Kasi pag may bangis yan, may dungis, may sugat, may pilay, may bawas ang buho, no? May pingas, no? Hindi pwedeng maging karapat-dapat na handog yan. Diba? Kung kulay na pulang baka yan, hindi pwedeng mahaluan ng ibang kulay. Kaya very strict po ang priest. Kaya nung si Jesus ay lumalapit na kay John the Baptist, anong sigaw po ni John the Baptist? Behold, this is the Lamb of God that will take away the sins of the world. So walang bangis, walang dungis pala, walang dungis, walang bahid na dumi ang Panginoon Jesus. Ang Holy Spirit po ba? May bahid ba? Luke 11:13. Sabi po sa English, if ye then, being evil, know how to give good gifts unto you children, how much more shall I give, or shall the Heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Sa Tagalog, Pastor? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Okay. Alam niyo po, yung Holy Spirit doon, hindi po siya noun. Hindi siya noun. Kasi pwede sabihin, eto, kapatid na to, ang pangalan, perfecto Noun, di ba? Perfecto. Pero hindi siya perfecto. Alam niyo po ba sa Greek, the word holy is not noun, it's an adjective. Ano ibig sabihin ng adjective? Describing His character. Sa Greek po, yung holy hindi noun. Kasi kung noun yan, tama lang. Parang tinawag mo, perfecto ang pangalan niya. Pero, hindi siya perfecto. Di ba? Sino bang perfecto dito? Ako hindi ako perfecto kasi Larry ako. Si Pastor Donnie, dito perfecto. Donato. Si Pastor Jasmine, hindi perfecta to. Jasmine to. Perfecto, Rubio. Alam mo naman pangalan sa iyo ni tatay, perfecto. Ay babae ka, di perfecta. Tandaan niyo po, sa Greek word, hindi siya noun, adjective. Ibig sabihin po nun, describing His character. The Spirit is holy. Pag sinabi mo yung holy sa Tagalog,
banal. So kung walang kapintasan ng Ama, walang kapintasan ng Anak, dapat ang Holy Spirit bilang Diyos, wala ring kapintasan. Pang-anim po, ilan lamang po itong bibigyan natin ng liit? Hanggang 6 lang. Pang-anim, kasi ito na, sapat na po itong attributes para talaga mapatunayan Diyos talaga ang Holy Spirit eh. Pang-anim po, truth. Diba? Lahat po ng mga kaalaman natin, maaaring ipaglaban mo truth. Pero, minsan relative, minsan subjective. Pero hindi absolute truth. Amen? Isa lang ang absolute truth eh. Diba? Pumunta po kayo sa bundok. Dito sa Kapatagan, pag naghubad ka ng damit, alam niyo po ba yung TikTok ko, na ban sa FB? Kasi nakita nila doon yung isang lalaking buntis. Tapos ang charge sa akin, pornography. Bakit natin pornography yung akin? Eh, samantalang happy birthday kay Christine. Birthday ni Christine. Birthday rin ngayon. Sa akong birthday ni Christine, tinignan ko po yung video ni Rito. Nakita ko, si Kuya Ed, nakita sa likod ni Christine. Nakita yun dyan. Ang kasalanan ko, pornography. Buntis si Ed. Naban yung TikTok ko. Eh, di ba? Swimming pool yun. Ano naman lang na mayroong naliligo, di ba? Lalaki po, may short naman. Pero walang pataas. May nakita si Kuya Ed sa video. Pornographic yung TikTok ko. Samantala ang kanta, Happy birthday to you, Happy birthday to you. Dito sa Kapatagan, pag naghubad ka, ang babae po, bastos. Pero sa kabundukan, pag naghubad ang isang babae, banal. Alam niyo po ba, doon sa kabundukan po, sa Cordillera ba? Tama, di ba Cordillera? May mga tribo po dyan na nagdidigmaan. Pero para mapatigil mo ang digmaan, kailangan may isang babaeng maglalakad ng naked. Because nakedness for them is holiness. Kaya matitigil po yung digmaan dahil sa babaeng maglalakad na hubad. Sa kanila po, relative truth yun. Sa atin, hindi pwede. So yung truth mo, pwedeng mali sa kanila. Yung mali mo, pwedeng truth sa kanila. Diba? Pumunta po kayo sa Europe. No? Tanggap na po doon. Legal na. Alan. Marry with one another. Same-sex marriages. Abortion is legal. Bawal kang manakit ng aso. Pero pwede kang pumatay ng baby. Pwede mo i-abort. Abortion, legal. Diba? Sa atin, illegal yun. Kahit maraming gumagawa yun. Diba? Patago nga lang. Pupunta nga lang po sa Quiapo ba? Ano nga alam mo ha? Mukhang pumunta ka na ron. Iinom ng pito-pito. Diba? Yung sister ko po, my elder sister, galit na galit siya sa nanay ko noon. Ano ba naman yan? Nay, anak ka ng anak. Ang tawag pala niya sa nanay ko, nene. Hindi, ano ba yan? Anak ka ng anak. Eh kasi, si ate lang ang katulong ni nanay ko. Alam niyo po nung mag-asawa ate ko. Mag-asawa po ang ate ko, 40 na. Alam niyo po ba? Sunod-sunod din ang anak. Kaya huwag kang hahatol eh. Bakit po? Hatulang ka. At yung kahuli-uli niyang anak, nagulat ako. Lahat ng gawaing bahay, nakupa niya lahat. Pati pagigib ng tubig. Sabi ko, hindi ako nabubuhat niyan, hindi mo kaya. Hindi, ako nagagawa nito. Lahat po ginawa na. Tapos agad ako pumunta ng Quiapo. Tapos mayroon ako nakitang mga inumin sa bahay. Kung ano mga inumin. Alam niyo po nangyari? Pagkatapos po, natuloy pa rin ang pagbubuntis. Kaya lang nung ipinarak yung bata, yung buong bahay po namin, tumahimik kami lahat kami nag-iiyakan.
Bakit po? Ipinanganak ang anak niya. At yung anak din po nun, ganun din. Ganun din po yung naging anak niya. Naging hereditary. Sabi ko, bakit kaya nang ganun-ganun ang ate? Yung pala, gusto niyang iladlad yung anak niya. Malakas yung kapit. At alam niyo po kung ba't hindi kumapit, ngayon po, worship leader sa church. Ang ganda-ganda ng boses. Yung boses po ng ate at nanay ko, kinuha po nung batang partida pa ho. Pero ho, naoperahan yun. 3 beses po siyang kailangang operahan para maitahi po. Pero kitang-kita mo pa rin po. 3 beses po siya, libre po, missionary po, Norwegian missionary yung nag-opera sa kanya. Okay po. Ano po yung huli kong tinalakay? Truth. 1 John 5:6 po. Sabi sa English, this is He came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water in blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. The Spirit is truth. Sa Tagalog, Pastor? Si Yesu Kristo ang naparito sa magitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa magitan ng tubig lamang, kundi sa magitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatuto tungkol dito, sapagat ang Espiritu ay katotohanan. Amen. Ano raw ang pinatututuhanan ng Holy Spirit? Si Kristo daw po ay dumating ng tubig at dugo. Di ba? Ano naman po natin, di ba? Ang tubig at dugo ay palatandaan po ng pagiging tao. Tama po? Di ba pagka ipinapanganak ang isang sanggol, ano pong unang lalabas sa ina? Palubigan. Anong unang mga duduguin, di ba? Dugo, ano, sige nga, magkakaisa nga, mga babae pong mga nanganak. Anong unang lumabas? Dugo o tubig? Dugo muna. Depende? O ba, may depende pala dito. Kasi hindi mo namin na-experience yan eh. Sana isang araw manganak naman kami. Ano? Dugo. Dugo. Tapos, ay, eto, may patuloy siya. Una daw dugo, pero doon sa buso, tubig na. Meron iba pagkiri. Alam ko na yung sutuloy mo dyan, huwag ko nang ituloy. Kala niya, Hindi tubig, hindi dugo ang lumabas. kala niya, hindi na pala. Iba pala lumabas. Kala niya anak na. Paglabas, may amoy, hindi pala bata. Sabi ko na nga ba, iba na naman yan sinasabi. Okay po. So, are you convinced that the Holy Spirit is possessing divine attributes? Okay po. Sapat na po yung 6, no? Marami pa hong attributes na pwede, pero 6 lang po, no? Okay po. Letter B. The Holy Spirit does things that only God can do. Ginagawa po ng Holy Spirit ang mga bagay na Diyos lang ang pwedeng gumawa. Tanong, ano ang pwedeng gawin ng Diyos na siya lang ang pwedeng makagawa? Sa'yo. Kuya Alan. Ha? Bigyan ng buhay. Meron pong isang iman na na-born again dahil sa kababasa niya ng Quran. Alam niyo bakit? Kasi kababasa niya ng Quran, napansin niya, 6 na beses o hanggang 8 beses lang na binanggit ang pangalan ni Muhammad sa Quran. Pero si Isa al-Mazin, who is Isa al-Mazin? Jesus Christ, no? Saan po yan sa Quran. Maraming beses na inuulit na nababasa. Kaya nagtaka po itong imam na to. Bakit po si Muhammad ay prophet at si Jesus Christ ay prophet din? Bakit sa Quran, 6 hanggang beses lang binanggit ang pangalan niya? Pero itong Isa al-Mazin na to, maraming beses na binanggit. At dito siya na-amaze. Alam niyo bakit? Kasi nabasa niya sa Quran. Kasi Isa al-Mazin, kumuha ng putik.
ginawa ni Isa al-Masih, yung putik na yon na isang hugis ibon. At pagkatapos siningahan niya yung putik na ginawa niyang hugis ibon. And you know what happened? Yung putik na inugisan niya ng hugis ibon, pagkatapos niyang hingahan, ay naging buhay na ibon. Sabi niya, kung si Isa al-Masih ay tao lang at propeta lang, hindi siya makapagbibigay ng buhay. And that is the turning point of that iman kung bakit po siya na-born again. Na-born again siya, hindi dahil may nag-preach sa kanya ng gospel. Na-born again siya, hindi dahil may nag-share sa kanya ng gospel. Hindi dahil sa kabasa siya ng scripture. Na-born again siya dahil nabasa niya at naintindihan yung Quran. Kaya ngayon, hinahanting po yun. At gusto siyang, anong gusto sa kanyang gawin? Guys, siyang ganunin. Kasi nga po, he was considered as infidel. Okay po, ano ba yung mga pwedeng gawin ng Diyos lamang ang makagawa? Number 1, creation. Number 1 po, creation. Genesis chapter, sorry po, wag muna Genesis. Job po muna. Kasi binanggit ni Kuya Alan po yung magbigay ng buhay. Sino po ang nagbigay ng buhay kay Job? Job 33 verse 4. Ano po sabi sa Job 33 verse 4? Ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin. Buhay na taglay ko ay sa makapangyarihang Diyos nang galing. Amen. Sino na po nagbigay ng buhay kay Job? The Spirit of God. The Spirit of God hath made me. Ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa kanya. And breath of the Almighty hath given me life. So yung ginagawa po ng Ama, no? Yung ginagawa ng anak na maglikha ay nagagawa ng Holy Spirit. Pangalawa po, na ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa, salvation. Salvation po, pagliligtas. Alam naman po natin sa Old Testament, di ba? Alam natin na si God the Father yung kumikilos doon, siya nagligtas sa mga Israelita, pinalaya sila, di ba? Tanggap natin yun. Pagdating ng New Testament, alam natin si Jesus po nung mamatay sa cross, niligtas tayo. Now about the Holy Spirit. Tignan po natin. 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Ang sabi sa English, in such were some of you, but you are washed. But ye are sanctified. But ye are justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Verse 11 po. Ganyan Sige ang po. ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang salo na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa magitan ng Espiritu ng ating Diyos. Amen. Sino daw po ang naglikha sa atin? Sa pamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Pangatlo po, giving life. Sorry po, may Ephesians 1:13 pa pala po. Ephesians 1:13. In Him you trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Also after ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Sa pamagitan ni Kristo, kayo rin ang nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Okay, hindi ko na po i-elaborate yan kasi pinaliwanag na po ni Pastor Jijan kanina, di ba? Plus yung 10 na patunay na tayo po ay may Espiritu ng Diyos. Okay, pangatlo po, giving life, nagbibigay ng buhay. John 6:63. John 6:63. No? It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. 63 po, na John 6. Wag 66. Kasi John 6:66, ano yun delikado. So, tapusin mo na yung John 63 bago mo italo sa 66. Pag-compare lang natin.
Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Sino na po nagbibigay buhay? Ang Espiritu. Ang Espiritu. Diniinan din po yan ni Ate Clara kanina sa kanyang introduction. Di po ba? Next. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Amen. Pangatlo po, pangatlo na po pala yan, sorry, giving life. Pang-apat, author of new birth. Siya po ang pinanggagalingan ng ng bagong kapanganakan. Diba? Pangako ng Panginoon yan eh. Sa Ezekiel. Diba sabi po sa Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bibigyan ko kayo ng bagong espiritu, yung puso nyo bato, papalitan ko ng puso naman. Diba? Pinangako niya. Sinong gumawa po niyan? Tingnan natin. John 3:5-6, sabi sa English, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Verse 6, that which is born of the flesh is flesh, and that is born of the Spirit is spirit. Pakiwasa, Pastor? Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinabi kong ito. Maliban ang isang tao panganak sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tao ipinanganak sa laman ay laman. Ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Amen. Diba? Paborito nating awit, 1 Peter chapter 2, verse 9. Ano yung awit na yun? But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Diba? Paborito nating awit yan eh. Pagdating po doon sa bandang huli, diba? Ano sabi doon? Ano sabi po doon sa bandang huli? Yung bandang huli po. Saan tayo transfer? From the kingdom of darkness, we are transferred to the kingdom of light. Sino nag-transfer sa atin? Di ba? Ang sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 10, ang tinutukoy po doon si Jesus eh. Pero dito po sa John, na binasa natin, John chapter 3 verse 5 and 6, sino po ang nag-cause ng ating bagong kapanakan? Ang Espiritu Santo. Amen. Okay po. Pakibasa ng Pastor Donnie yung 66 ng John 6 para ma-distinguish lang natin. Okay po? Tandaan niyo po, sabi mo sa katabi mo, bawal tumalikod. Sabi mo sa katabi mo, sige, bawal tumalikod. Kailangan punuan na to, ha? Punuan na. Okay po, John 6:66. Mula do'y marami sa kanyang mga alagad tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Okay, kaya mahirap po talaga yung 666. Bakit po? Anong issue po niyan? Ang issue niyan, sinasabi ni Kristo na siya ang tinapay at dugo ng buhay. Speaking of flesh and blood eh. Tapos sabi niya, maliban na kanin niyo ang aking laman at inumin niyo ang aking dugo, you will not have eternal life. So ano ang connection? Bakit tumalikod yung mga disciples? Imagine the disciples. Bakit? Anong connection? Ano ang interpretasyon nila? Gagawin silang mga miyembro ni Dracula. Bakit? Imagine mo, in-interpret nila literally, ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano sabi? Napakabigat na kasabihan to. Mula noon, maraming alagad ang tumalikod. Imagine mo sino tumalikod? Hindi mga membro, hindi yung mga bagong crowd. Hindi. Sino pong tumalikod? Mga alagad. Tinumuli katabi mo. Sabi mo sa kanya, madali daw pong malaman. Madali yung malaman po kung sino raw ang mga anak ni Satanas. May tatak daw na 666. Di ba sa Revelation, may tatak na 666 eh. Di ba? Kaya nga po, doon sa isa kong TikTok, nagulat ako. 666 na yung view. Sabi ko, kailangan panoorin ko to para madagdagan, mahura yung 666.
panoorin ko to. Para mawala yung 666. Pinunod ko po sa ibang cellphone. Ano yun po, nawala yung 666, naging 667. Bisan, ganun tayo mag-interpret di ba? Kaya yung mga alagad doon, natisod, tumalikod. Di ba? John 66. Huwag mo kakalimutan po yun, John 666. Bakit daw? Mula noon, marami sa mga alagad ang tumalikod. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang matitisod. Bakit po? Tatak ng 666 yung tumatalikod Di ba? Tingnan niyo po, yung armor of God, di ba? Armor of God po, di ba? Ano po ang binigay na pangdepensa? Pansinin niyo po, lahat na binigay na pangdepensa na armor of God. Helmet of salvation, tama? Pagkatapos, shield of faith. Pagkatapos, breastplate of righteousness. Belt of truth. Tapos sandals of what? Sandal of preaching of the gospel. And then, plus, may plus Ano yung plus? Siyempre, hindi ka naman lalalaban, puro depensa lang. So dapat may pang-opensa ka, di ba? The sword of the Spirit, which is the Word of God. Paborito kong kanta yan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. The truth is marching on. I'm going to the battle with the truth of readiness. With the shoes of readiness, with the helmet of salvation, belt of truth around my waist, breastplate of righteousness in my hand, the shield of faith, plus the sword of the Spirit, the word of God. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Alam ko iniisip nyo, ibang glory, hallelujah, iniisip yung kanta, no? Alam ko yung iniisip yung kanta yung may lumusong sa tubig Gloria la bandera. Gloria, Gloria la bandera. Yung iniisip yung tono Original version po yung ginamit ko. Ano po yan, mga hymnals and ancient pangmatanda. Kami lang po nakakaintindi. In short, yung mga kantang yun, pangmatanda. Hindi naman, parang 1980s lang naman yun. Parang yung mga charismatic yun. Okay po, ito yung madalas na ginagawa ni nagbibigay sa atin ng prophetic word si si Elder Tonete. Number 5 po, prophecy. 2 Peter chapter 1 verse 21. For the prophecy come not in all time, but by the will of man. But the will of man. No? But holy men of God spake as they were what? Moved by the Holy Ghost. Sino po ba ang author ng Bible? Diba? Hindi naman ang Father, hindi naman ang Son. Hindi naman yung mga writer. Personal po, writer na sumulat. Ang hirap naman po pagka Holy Ghost pa nagsulat nun. But they were moved by the Holy Spirit. They were inspired by the Holy Spirit. Paano malalaman ni Moses? Kamakailan lang isinilang si Moses. Paano nyo nalaman yung creation? Diba? Paano nyo nalaman yung kwento? Yes, there are oral tradition. Diba? Pag sinabi mong oral tradition, punta ka po doon sa itaas ng bundok. Ang daming oral tradition doon. Yung mga kanta nila, panalangin nila, hindi sinulat pero sinasali ng oral. Oral. No? Pero, majority of them was inspired, by the Holy Spirit. Okay po. Prophecy. Sa Tagalog, Pastor? Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at pinahayag ng mga tao nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. So, nasa na po tayo? Prophecy na po. Okay, next po. Convincing men of righteousness and of judgment to come. John 16:8-11.
Kain. Tagalog na lang, Pastor Donnie. Para mapuspos. Lalo. Okay, John 16, 8-11. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-salibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, at tungkol sa paghati ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi niyo makikita. At ang tungkol sa paghato ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan. Okay, sino raw po ang magko-convene sa atin? Ang banal na Ang banal na espiritu. Let's move on. Letter C. Second to the last po. Scripture makes certain strong statement. Ano ibig sabihin po niya? Sa scripture po, nagbigay po ng strong statement about whom? That the Holy Spirit is God. Isang example lang po yung babasahin ko. Ikukwento ko po. Acts chapter 5, verses 1 to 5. Ano po yung kwento dyan? Kabisado natin para mas madali. Sino po ang kwento dyan? Anong dalawang karakter ng mag-asawa? Si Ananias at si Sapphira. Ano pangako nila? Bakit sila po nangako? Kasi nakita po nila yung mga believer during the time. Nagbibigayan po ng lupa, nagbibigayan ng bahay, binibenta, lahat ng mga nabenta, ibibigay sa pano ng mga apostol. Tapos gumaya po si Ananias at Sapphira. And then, nabenta na po yung lupa. Amen? Pagbalik po, eto na. Dumating na yung pera. Natukso yung dalawa. Nagkasundo. Ano nangyari? Binigay kay Peter. Kaya lang pag-abot kay Peter, ay may discernment si Peter. Sabi niya, eto lang ba ang napagbilhan ng inyong pera? Ay, ng inyong lupa? Di ba? Na-discern ni Peter, kumuha ng komisyon. Biro mo sila may-ari ng komisyon pa. Eto lang ba? Kumikba. Binigyan ng pagkakataon na umaning. Di ba? Yung lalaki, si Ananias. Ayan na, pinapaanin. Hindi umanin. Alam niyo po sabi ni Peter? Hindi ka sa tao nagsinungaling. Nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Pagbanggit ni Peter ng Espiritu Santo, pang! Stroke si Ananias. Patay na bumagsak. Grabe po. Because he lied in the Holy Spirit. At ang sabi po ni Peter, you did not lie to man. You lied to God. Giniin po ni Peter. At pagbanggit ni Peter yung bagsak. Sabi mo sa katabi mo. Sige, sabi mo sa katabi mo. Huwag na huwag kang magsisinungaling. Alam mo naman yung sino ako po eh. Alam mo naman kung sino ako po eh. Huwag na huwag magsisinungaling. And then, ano nangyari? Siyempre, patay. Pagpatay po, kaugalian, nilibing. Dumating yung babae. Tinanong yung babae. Hindi ko inaalis ni Peter sa pinagkalagyan eh. Sapphira, eto lang ba yung napagbilhan nyo ng lupa? Opo, yan ang po napagbilhan na. Tanungin mo po sa asawa ko. Ano sabi po ni Peter? Ayan na yung mga naglibig sa asawa mo. Susunod ka na. Bang! Patay si Sapphira. yung putok ko dito eh, stroke eh. Kasi nung sinabi ni Peter, ayan na yung mga naglibig sa asawa mo, isusunod ka na. Pumutok po yung ugat. Puk! Pumutok yung ugat. Stroke, patay. Nilibig si Sapphira. Anong kasalanan nila? Nagsinungaling sa Holy Spirit. Ang bigat na kasalanan. Last point po, letter D. Sabi mo sa katabi mo, salamat na lang sa kabagan ng Diyos. Sige, sabi mo, salamat na lang sa kabagan ng Diyos. Kasi sinungaling mo lang kanina, di ba? Buhay pa rin tayo. Purihin ng Diyos. Buhay ka pa.
Ito po mabigat. Ito letter D. Liligaw ka na. Divine couplets. Couplets. Pag sinabi mong couplets, from the word sa couple, Partner. is idiomatic expression po yan. Yung parang mga hobby ng mga salita na nagra-rhyme. No? Mayroong rhyme, di ba? Halimbawa, bato-bato. Ano ang word line ng Ano? mono? Ano? Bugok. Hindi, yung mga rhyme. Ayun, ito. May naisip akong rhyme. Maganda po ito na i-chant natin. Bagyo, bagyo, pantay kabayo. Ulan, ulan, pantay kabayan. O, diba? Bagyo, bagyo, pantay kabayo. Rhyme. Ulan, ulan, pantay kawayan. Ulan and kawayan. Rhyme. So, yan po ibig sabihin ng couplets. It's a rhyme. Okay. Ano ba yung mga rhyme na yan? Matthew 20:19 in baptismal formula. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Rhyme po yan. Sa mga Grego po, na mga manunala, alam nila yung mga rhyme na yan. 2 Corinthians 13:14 in benediction. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Ghost, or Holy Spirit, be with you all. Tingnan niyo po, pantay na pantay yung mga pangalan nila. John 14:16, and I, Jesus Christ, the Son, I will pray to the Father, God Himself, and shall give you another Comforter, God the Holy Spirit. Kita niyo po? Pang-apat po, ito po, dalawa po ito. Matthew 6:9 and Romans 1:8. Ano po sabi sa Matthew 6:9 and Romans 1:8? Magkaparas po ng thought. We are taught to pray to the Father through the enablement of the Spirit and by the name of Jesus Christ, because it is Jesus in His atonement that has given us access to God. So sa prayer time po natin, when you ask something for God, kailangan andon yung tatlo. Andon dapat yung tatlo. Number 5 po, 1 Corinthians 12:46. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit, and there are differences of administration, but the same Lord, and there are diversities of operation, but in the same God, which worketh all in all. Kita niyo po? Pantay na pantay yung tatlo. Number 6 po, 1 Peter 1:2. Elect according to the foreknowledge of God, the Father, through the sanctification of the Spirit, unto the obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you, peace be multiplied. Sino daw po nagbibigay sa atin ng grace at ng peace? Tatlo po. Tatlo po. Hindi natin pwedeng pag-iwa-hiwalayin. Bakit po? Magkakagulo po. Dito po tayo magtatapos. One truth that we must remember. The Holy Spirit is distinct from the Father and the Son. Pag sinabi kong distinct, anong ibig sabihin